I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Siguro ang iba sa inyo ay nalaman po itong sinabi po ni Manong Johnny. Itong mga binalita sa social media na kung saan itong mga OFW na ito, yung mga nagrarally dyan sa Netherlands, tinatakot ang gobyerno mga kababayan. Dahil nga sabi nila kung hindi daw mapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulong Digong, zero remittance daw sila. Ang sa akin naman, bakit? Ang lahat ba ng OFW maka-Duterte? Doon po kayo nagkakamali. Sino bang tatakutin nyo? Ang gobyerno hindi matatakot. Kasi, ilan lang naman kayo mga OFW na DDS. Ang malaking problema nila is yung pamilya nila. Pag hindi sila nagpadala, paano mga pamilya? Diba? So, dahil sabi dito guys, sabi dito mga kababayan, ng News 5, nagpaalala si Chief Enrile. Nagpaalala si Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, na mag-isip ang sinumang nagpayo sa mga overseas Filipino worker. Agay. Sabi nga mga kababayan, ay dapat ba silang sampahan ng kaso? Sabi naman na ni Yusek Castro, wag lang sila lumagpas. O kaya lumabag sa batas. Pakinggan nyo guys yung kanyang statement pagkatapos natin magbasa. Sabi dito, tuloy, OFW na suspindihin ang pag-remit ng kanilang kita bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong ni Enrile, paano kung bumilta ang Kongreso at suspindihin o kansilahin ang tax privilege ng mga OFW? Diyan kayo patay. Delikado kayo ngayon, di ba? Kaya sabi ko, sa gobyerno walang mawawala. Ang may mawawala sa side ng OFW. Di ba? Alam nyo, itinataya nyo yung buhay nyo, yung sahod nyo para sa pamilya, laban doon sa isang taong kriminal. Mag-isip-isip naman kayo. Hindi po kayo matutulungan ni dating Pangulong Digong. Yan po ay bilyonaryo po yan. Maraming pera yan. Kayo, hindi kayo kakayod, wala kayong pera, kakainin, papadala sa pamilya, mga anak nyo nag-aaral. Sinong kawawa ngayon? Di ba? Mag-isip-isip kayo. Lahat tayo, mga Pilipino, magtutulungan na lang tayo. Alam nyo, si Lolo Digong ninyo, dapat lang managot siya kasi kasalanan niya po yun Siya po ang nagdala sa sarili niya sa ICC. Dahil may ginawa siyang kasalanan, dapat lang pagbayaran sa batas. Ganun lang po yun diba? Tuloy, the OFW are income tax free on their earnings abroad. Diba? Biro nyo yan. They do not pay travel taxes. Goes. Hala, social. They do not pay airport fees. You see guys, tapos nagmamagaling kayo, nagmamalaki pa kayo, tinatakot nyo ang gobyerno. Bakit? Ilan ba ang OFW na DDS? Ikumpara sa pro-government na OFW. Kayo naman, masyado kayong assuming. Tinatakot nyo ang gobyerno. Kayo ang mawawalan talaga. Tuloy, they are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. You see, mga bes, ano ngayon? Galing nyo talaga, no? And they are also exempt from filing income tax return. You see, mga bes, in addition, they have to have passports to be able to work as OFW. Sabi ni Chief Enrile. Shout out sa mga OFW sa buong mundo. Ayan. Ano po ang masasabi nyo dito, mga kababayan? Alam nyo guys, ang dami mga OFW na nagko-comment na sinasabi nila, huwag nyo kami idama, hindi kami kasali dyan, kayo-kayo lang yun, no? Kailangan namin ng trabaho. Dapat lang i-set aside nyo yung pagkapanatikon nyo kaysa doon sa
sweldo nyo para sa inyong pamilya at saka para sa inyo kayo talaga. Oo. Isip-isip din kayo naman. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Sabi pa ni Chief Enrile. Nakaw, talaga naman. Delikado kayo dyan, mga dilis na OFW. Alam nyo guys, ang babastos nila. Bakit? Pati ba naman ito si Maris Umali, correct me if I'm wrong, binabastos nila talaga doon. Bias, sinabi sa harap-harapan, ang babastos talaga nila, grabe. Whoever advised Filipino OFW to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of the advice. Ay, delikado ka. Siyempre guys, kakasuhin yan. Yung i-advise mo ang mga OFW na ganito ang gagawin nila, sus Mario Joseph, kawalang hiya naman yan kung sino man yan, di ba? Hindi mag-isip yung mga anak nila na naiwan dito na kailangan ng tulong ng kanilang mga magulang. Ay sos, wag kayo ganyan. Hindi kayo kawalan sa gobyerno, sa totoo lang. What will happen should Congress, for instance, ayan na nga, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFW that follow the advice. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. Agay. Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Counsel, March 25, 2025. Nalit tayo pero mas mahalaga ito na i-spread natin. Well, ako, mga kababayan, lahat ng mga OFW, hindi naman po na pinipigilan yung sentimento nyo. Kanya lang, doon po tayo nakafocus. Doon din naman sa mga nabiktima ng war on drugs ni dating Pangulong Digong. Alam nyo, ginagalang din naman natin kasi dating Pangulo yan. Kanya lang mga kababayan, ang problema yung kaso nga niya, doon lang tayo nakafocus. Paano yun? Yan nga learn and lesson yan sa mga politician na nilalagay ang batas sa mga kamay nila. Kung napakinggan nyo yung sinabi ni Jose Castro, the time ni dating Pangulong Digong walang batas, hawak niya ang batas guys no? Kaya nga nagsampa ng kaso ang Makabayan Black, Senator Trillanes, correct me if I'm wrong, sa ICC kasi hindi gumagana ang batas at that time. Yan ang pakatandaan nyo. Ngayon lang po natuklasan ang mga anomalya sa mga nakaraang mga administrasyon. Ngayon lang nabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng EJK. Ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Anong pakialam niya dyan? Wala na siyang paki. Pero, remember mga DDS, tanging si PBBM lang ang pag-asa ni Digong para pagsamantalang paglaya niya. Si PBBM lang. Abangan po natin yan mga kababayan, itong tinatawag na interim release. Si PBBM lang po ang tanging pag-asa ni Digong sa tatlong hiniling ng ICC mga kababayan. Si PBBM lang. Kaya kayong mga DDS, banatan nyo pa ng banatan ng Pangulo, ewan ko na lang kung makabalik pa yan sa bansa for temporary kalayaan niya. Kasi ang hatol niyan matagal guys 8 years ang paglilitis sa kanya. Kaya pwede pa siya makalaya through interim release. Pero nasa kamay siya ng mga judge ang kapakanan niya para siya ay makalayang temporary. Pero pagdating ng hearing, kailangan dumalo siya. So guys ang kapalagayan niyo? Well, ako kung ano po anong desisyon ng Pangulo, doon po ako. Para kompleto detalyado, panoorin nyo yung sinabi ni Yusek Secretary Yusek Castro, mga kababayan. But before that, don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload video. Bye, and babus. God bless Philippines. Eto na. Soberano, buong Baradyo. Yusek, good morning. Naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang imbestigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang?
Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin po sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, may nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag po ito'y nag-uudyok, meron po tayo sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga benepisyo na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi, dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow-up question from Pia Gutierrez. I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang gobyerno kung magkano ang mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga comments, mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Perdes. Good morning po, Yusek. Tungkol pa rin po doon sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama na doon yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaksyon or counter-action po ng gobyerno. Possible ho ba na nakikita po ba natin yung possibility na humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspinde ng tax privileges po ng ating mga OFW yung hakbang na yan? Pinapaalalahan na lang po sila na ni Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. At ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At hindi po natin sisikilin. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. Follow-up lang po. Ano po, kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo yung issue ito at ano po yung direktibo ng Pangulo kung meron man?
nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari.